Who am I? God of Blackfield. Ang kwentong ito ay isang sundalong magaling sa larangan ng pakikidigma na si Kang Tian. Kahit anong dami ang kalaban niya ang kanyang masasagupa, kaya niya itong malampasan. Ngunit sa hindi inaasahan trahedya sa kanilang misyon ng kanyang mga kasama, lahat sila ay naubos sa gabing iyon. At pagkalipas ng 3 taon, siya ay nagising sa isang ospital sa South Korea mula sa isang katawan ng isang estudyante na tumalon sa bubungan ng paaralan dahil sa karahasan ng pangbubuli. Hindi maunawaan ng mga bully kung bakit bigla na lang itong lumakas mula ng pagbalik nito sa paaralan. Bagamat mahina man ang katawan na pinuntahan ng kaluluwa ng dating sundalo, mula sa kanyang karanasan, baliwala lang sa kanya ang ganitong laban. Who am I? God of Blackfield. Sa huling kabanata ng kwento ay agad na napatingin si Kang Tian sa card na may logo ng eroplano na nakalagay sa mesa. Sa sandaling yun, nagsimula nang maglakad si Kang Song at sinabihan siyang sumunod. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kang Tian at mabilis na sumunod sa kanya. Paglabas nila, agad na malakas na isinara ni Kang Song ang pinto, na para bang wala siyang balak hintayin si Kang Tian. Nang sandaling yun, napangiti si Kang Tian at tila may naunawaan. Habang patuloy siyang naglalakad, napaisip siya, sa lugar na yun, si Kang Song ang boss. Ngunit kailangan itong asikasuhin ng isang estudyante sa high school na baguhan pa tulad niya. Marahil ay hindi yun komportable para sa kanya. Napabuntong hininga si Kang Tian, naisip niyang mas mabuting intindihin na lang niya ang pride ng lalaki at magpanggap na parang wala siyang napansin. Pero alam niyang kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, magiging napakailang ng lahat pagdating nila sa paliparan. Sa pagpapatuloy, dahan-daang pinangunahan ni Kang Song si Kang Tian papunta sa sasakyan na naghihintay sa harap ng mga gwardya. Nang makita sila ng mga gwardya, agad silang nagbigay ng formal na saludo. Mabilis namang itinaas ni Kang Song ang kanyang kamay bilang hudyat na ibaba ang kanilang mga kamay, pagkatapos nito ay naglakad siya ng walang pakialam, na para bang wala siyang iniintinding iba. Si Kang Tian na nasa likuran ay lalo lamang nainis sa nakita niyang asal. Para sa kanya, talagang nakakainis ang ugali ng taong yun. Ilang sandali pa, dahan-daang lumingon si Kang Song at sinabihan si Kang Tian na sumakay na sa sasakyan. Agad niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob ng hindi man lang hinihintay si Kang Tian, pagkatapos ay malakas niyang isinara ang pinto. Sa isip ni Kang Tian, hindi naman siya yung taong nahihiyang umupo sa harap ng sasakyan, ngunit ang problema ay ang ugali ng taong ito, para bang gusto nitong sabihin na dapat sa harap siya umupo. Sa huli ay pumasok na rin si Kang Tian sa sasakyan, kaagad namang nagsalita ang driver at sinabing aalis na sila, ilang sandali lang ay nagsimulang yumandara ang kotse. Habang mabilis na tinatahak ng sasakyan ng kalsada, nanatiling tahimik si Kang Tian, paminsan-minsan ay sumisilip siya sa rearview mirror at nakikita si Kang Song na nakaupo lang ng walang pakialam, tila nakatulog pa. Patuloy na bumibiyahe ang sasakyan hanggang sa marating nila ang kanilang destinasyon, nang tuluyang huminto ang kotse, agad na bumaba sina Kang Tian at Kang Song. Sinabi ni Kang Song na nakarating na sila, ngunit walang anumang sigla sa kanyang tono, sinabihan pa niya si Kang Tian na tingnan na lang ang paligid. Doon lamang nagsalita si Kang Tian, sinabi niyang doon na lang siya maghihintay hanggang dumating ang ambassador, at hiniling niyang dalhin na lang ito roon kapag dumating na. Biglang nagkunot ang noo ni Kang Song, para bang hindi siya makapaniwala sa narinig. Ulitin pa ni Kang Tian ang kanyang sinabi, ipinaliwanag niyang hindi na siya babalik sa VIP waiting room at mas mabuting dalhin na lang doon ang ambassador. Sumagot si Kang Song at sinabing tila hindi pa naiintindihan ni Kang Tian ang sitwasyon, kaya ganoon ang mga sinasabi nito. Ipinaliwanag niyang ang pagdadala ng isang ambassador ng ibang bansa diretso sa runway ay isang malaking kawalang-galang. Narinig yun ni Kang Tian ngunit bahagya lamang siyang sumulyap kay Kang Song. Nagpatuloy si Kang Song at sinabing alam niyang malapit si Kang Tian kay ambassador, ngunit umaasa siyang makikinig ito at hindi gagawa ng mga hindi kinakailangang bagay. Para kay Kang Song, sensitibong usapin yun, kapag may nagkamali, maaari itong makaapekto sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Bahagyang nagalit si Kang Tian nang marinig yun, napakunot ang kanyang noo habang iniisip na talagang sobra na ang matandang ito. Sa sandaling yun ay inilabas niya ang kanyang telepono at agad na tumawag kay Huendong. Pagkasagot ng kabilang linya,
agad na nagsalita si Kang Chen. Samantala, nakatayo lamang si Kang Song sa tabi, nakatiklop ang mga braso at tahimik na pinagmamasdan ang ginagawa niya. Sa kabilang linya naman, sumagot si Hyundong ng isang simpleng, "Oo." Biglang narinig sa kabilang linya ang boses ni Hyundong na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Agad namang sumagot si Kang Chen at ipinaliwanag na medyo hindi siya komportable sa taong namamahala sa paliparan. Habang sinasabi yun, diretso niyang tinitigan si Kang Song. Sinabi pa niya na kung walang maayos na solusyon sa problema, handa siyang umatras sa responsibilidad ng pagtanggap sa bangkay at diretso na lamang pupunta sa meeting na gaganapin mamayang gabi. Nang marinig yun, bahagyang nabahala si Kang Song. Para sa kanya, ang batang ito ay kulang pa sa karanasan, ngunit mukhang handang gumawa ng matinding desisyon. Mula sa kabilang linya, muling nagsalita si Hyundong at tila nagulat sa sitwasyon. Sinabi niyang siya na ang baalang mag-ayos ng problema at gagawin niya yun kaagad. Dagdag pa ni Kang Chen, nasa labas na siya ng runway at hiniling niyang iparating sa mga tao roon na dalhin na lamang ng direkta ang ambassador sa runway na yun. Sumagot si Hyundong na ipapasa niya agad ang mensahe, pagkatapos ay nagtanong siya kung nasa tabi ba ni Kang Chen ang manager ng paliparan. Sinabi ni Kang Chen na naroon na ito, ngunit hindi niya kailangang ibigay ang telepono. Kaagad namang sumagot si Hyundong na naiintindihan na niya ang sitwasyon at siya na mismo ang baalang mag-ayos nito. Hindi nagtagal, may isa pang tawag na pumasok sa telepono ni Kang Chen. Agad niya itong tinignan, agad niyang pinalam kay Hyundong na nagsabing tinatawagan siya ng ambassador, kaya kailangan muna niyang ibaba ang tawag. Sinabi niya na ayos lang yun. Habang pinagmamasdan ni Kang Song ang seryosong usapan ni Kang Chen sa telepono, nagsimula siyang kabahan, halos mapabulala siya sa pagkagulat habang nakatingin sa lalaki. Ngunit hindi man lang siya pinansin ni Kang Chen, kalmado niyang sinagot ang bagong tawag. Sinabi niya na nasa labas na siya ng runway at ipinaayos na niya ang lahat upang direktang dalhin doon ang ambassador. Sa kabilang linya, masayang tumawa ang ambassador, para bang natuwa ito sa ginawa ni Kang Chen. Sinabi nitong magkikita na lamang sila sa runway maya-maya. Matapos ang tawag, ibinaba ni Kang Chen ang telepono at tumingin sa harap. Sa kabilang banda, nakita niyang si Kang Song ay tila kinakabahang tumatawag sa telepono, halos manginig ang boses nito habang pilit nagpapaliwanag sa kausap sa kabilang linya. Hindi nagtagal, narinig ang galit na sigaw mula sa kabilang linya ng telepono, pinagsabihan si Kang Song at pinagalitan ng matindi, saka inutusan na agad pumunta roon. Dahil dito, nagmamadaling sumagot si Kang Song at nagsabing pupunta siya kaagad. Pagkabukas niya ng pinto ng sasakyan, bigla siyang lumingon sa likod at matalim na tiningnan si Kang Chen. Samantala, nakatayo lamang si Kang Chen sa kanyang pwesto, ang ekspresyon niya ay parang nagsasabing nararapat lamang ang nangyari sa lalaki. Wala nang nagawa si Kang Song kundi kagatin ang kanyang labi habang pinipigilan ng galit, pagkatapos ay mabilis siyang sumakay sa sasakyan at agad itong pinaandar palayo. Sa huli, si Kang Chen na lamang ang naiwan na nakatayo sa lugar na yun. Mahina siyang nagbulong sa sarili, alam niyang matagal na niyang nabasa ang intensyon ni Kang Song. Para sa kanya, malinaw na sinusubukan lamang nitong lumapit at magpakilala sa ambassador sa pamamagitan niya. Ngunit malinaw din sa isip ni Kang Chen na hindi yun ang dahilan kung bakit siya naroon, hindi siya dumating upang ipakilala ang ambassador sa mga taong tulad ni Kang Song. At lalong hindi siya ang taong basta na lamang susunod sa utos ng iba. Habang nag-iisip siya, may isang convoy ng mga sasakyan ang papalapit sa kanyang direksyon. Sa sandaling makita niya ang mga sasakyang yun, agad niyang naintindihan kung sino ang dumating. Tahimik lamang siyang tumayo at naghintay, hindi man lang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang huminto ang dalawang sasakyan sa harap niya. Agad na bumaba ang mga gwardya mula sa loob ng mga sasakyan at mabilis na binuksan ang pinto para sa lalaking nasa loob. Lumabas ang ambassador, nang makalapit ito, agad na binati ni Kang Chen ang ambassador. Sa halip na formal na pagbati, niyakap siya ng ambassador ng mahigpit bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos nito, sinabi ng ambassador na si Vasilay ay darating din sa loob ng humigit kumulang 5 minuto. Habang naghihintay, iminungkahi niyang uminom muna sila ng tsaa. Masayang pumayag si Kang Chen sa mungkahi, hindi nagtagal ay may isang taong nagdala ng tray ng tsaa at magalang na iniabot ang mga tasa kina Kang Chen at sa ambassador. Habang hawak ng ambassador ang tasa ng tsaa, sinabi niyang pagkatapos ng lahat ng ito, magpapadala siya ng isang intelligence tracking application sa telepono ni Kang Chen. Ngunit may isang mahalagang bagay na kailangan itong tandaan. Sa bawat pagkakataon na susuriin ni Kang Chen ang lokasyon ng ambassador gamit ang application, ang sariling lokasyon ni Kang Chen ay automatikong ipapadala rin sa intelligence agency. Sumagot si Kang Chen at sinabing ngayon ay naiintindihan na niya ang sitwasyon,
ngunit maya-maya ay tila may naisip siyang tanong. Napansin yun ng ambassador at agad na nagtanong kung may gusto ba siyang itanong. Hindi nag-atubili si Kang Chen, tinanong niya kung hanggang saan ang kakayahan ng South Korea pagdating sa transmission ng impormasyon. Napangiti ang ambassador at bahagyang natawa, para sa kanya, hindi madaling sagutin ang tanong na yon. Gayunpaman, sinabi ni Kang Chen na gusto lamang niyang marinig ang personal na opinyon nito. Dahil dito, naging mas kalmado ang tono ni Rhino habang nagbibigay ng sagot, ipinaliwanag niya na napakahusay ng human resources ng bansa, marami silang talento at kakayahan, ngunit ayon sa kanya, tila kulang ang pamumuhunan ng bansa sa kanilang mga sistema, kahit na napakalakas ng kanilang ekonomiya. Hanggang doon lamang ang nais niyang sabihin, pagkarinig nito, napaisip si Kang Chen, sa madaling salita, hindi ganoon kaganda ang sistema. Masayang sinabi ni Rhino na maaaring ganoon na nga ang interpretasyon. Sa sandaling yun, may isang tao ang lumapit at bumulong sa tainga ni Rhino. Agad namang lumingon si Rhino kay Kang Chen at sinabi na mukhang nakalapag na si Vasily. Sa malayo ay makikitang may mga itim na sasakyang papalapit sa harap ng eroplano. Napansin ni Kang Chen ang bandila sa eroplano at nagtaka siya, isa pala itong eroplano ng China Airlines. Agad ipinaliwanag ni Rhino ang sitwasyon, kung nais nilang maibalik ang mga bangkay, kailangan nilang makipagtulungan sa China. Galing ng Russia si Vasily, ngunit dumating siya roon gamit ang eroplano ng China, ibig sabihin, ang intelligence agency ng China ang nagbigay ng sasakyan para sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong si Rhino kung sa tingin ni Kang Chen ay nais lamang ipakita ng China ang kanilang mabuting intensyon. Kalmadong sumagot si Kang Chen na hindi pa niya alam, kapag nag-usap na sila, saka pa lamang nila malalaman ang tunay na intensyon ng mga ito. Sa oras na yun ay tuluyan ng huminto ang eroplano. Ibinaba ang hagdan ng eroplano, agad na niyaya ni Rhino si Kang Chen na umakyat na sila. Hindi nagtagal ay lumitaw na ang isang lalaki sa pintuan ng eroplano. Masiglang tinawag ng lalaki si Rhino, masaya ring sumagot si Rhino at agad silang nagyakap ng mahigpit, halatang matagal na silang magkakilala at napakalapit ng kanilang samahan. Sinabi ni Rhino na siguradong pagod na ito sa mahabang biyahe, ngunit natawa lamang si Vasily at sinabing hindi siya napapagod ng ganoon kadali. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kang Chen at sinabing matagal na rin silang hindi nagkita. Magalang na sumagot si Kang Chen at sinabing ikinagagalak niyang makita itong muli. Patuloy na nakangiti si Vasily habang pinagmamasdan si Kang Chen. Maya-maya, habang nakatayo silang tatlo sa harap ng eroplano, tinanong ni Vasily kung papasok na ba sila. Ngunit nanatiling nakatayo si Kang Chen at sinabi na mas mabuting ibaba muna ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan bago sila pumasok. Narinig yun ni Vasily at bahagyang nainis sa loob-loob niya. Para sa kanya, ganito nga talaga si Kang Chen. Mas malakas na sinabi ni Kang Chen na nais lamang niyang magpakita ng kaunting respeto sa kanilang mga kasamahan. Sa sandaling yun ay ngumiti si Rhino at sinabing ayos lamang yun. May nagpaalala rin kay Vasily na nasa South Korea sila ngayon. Dahil dito ay tuluyan na siyang pumayag, nagpatuloy silang maghintay roon. Sa kabilang banda, nakapwesto ang mga gwardya sa harap ng conveyor belt, isa-isa nilang inilagay ang mga kabaong dito. Sa labas ng bawat kabaong ay makikitang nakalagay ang bandila ng South Korea. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasalamat si Kang Chen sa kanilang paghihintay at sinabi niyang siya na ang gag-abay sa kanila. Sinabi naman ni Vasily na medyo nagugutom na siya at mas mabuting kumain muna sila. Tinukso naman siya ni Rhino habang natatawa, habang naglalakad sila, sinundan ni Vasily ng tingin ng likod ni Kang Chen at sinabing minsan ay hindi patas ang lalaking yun. Sumagot lamang si Rhino ng kalmado, kung ilalarawan ito sa isang salita, mas angkop ang salitang pambihira. Wala nang nagawa si Vasily kundi mapabuntong hininga. Hindi nagtagal ay sumunod silang dalawa kay Kang Chen patungo sa sasakyan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating silang tatlo sa isang Korean restaurant. Mahigpit na nagbabantay sa paligid ang mga gwardya. Naupo silang tatlo sa isang marangyang mesa, sa sandaling yun ay itinaas ni Vasily ang kanyang baso ng alak at nagtanong kung ito ba ang tradisyonal na alak ng South Korea. Tinawanan niya ito pagkatapos tikman at sinabing hindi naman masama, ngunit para sa panlasa ng mga Ruso ay medyo magaan pa ito. Tumawa si Rhino habang nagbibiro, pagkatapos ay bahagya niyang pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin kay Vasily. Tinanong niya kung hindi ba't may dahilan kung bakit niya gustong makipagkita kay Kang Chen. Habang pinapanood ang eksenang yun, napaisip si Kang Chen, siya man ay nagtataka kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng lalaking yun. Maya-maya ay naging mas seryoso ang ekspresyon ni Vasily. Sa wakas ay nagsalita siya, ayon sa kanya, may natagpuan umano ang panig ni Kang Chen,
isa sa dalawang nawawalang breakthrough energy source, at ito ay natagpuan mismo sa bansang yun. Pagkatapos ay nagtanong siya kung totoo ba yun, dagdag pa niya, tila isang malaking pagkakataon ang nangyari, dahil kasabay nito, natuklasan din umano ng Estados Unidos ang parehong signal sa kanilang sariling teritoryo. Samantala, ayon sa Sam Botan Institute, gumamit ang United Kingdom ng Multinational Satellite Surveillance Network. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang signal na yun ay nagmumula sa isang partikular na lugar. Ang lugar na yun ay ang observation area ng exhibition hall ng Eurasia Railway Company. Nang marinig yun ni Kang Chen, lalo siyang nagtataka, napaisip siya kung bakit biglang napunta sa usapan ang tungkol sa energy source, kung tungkol yun sa Sam Botan Institute, hindi ba't yun ang lugar kung saan ipinag-utos ng pinuno ng New Council ang pagsisiyasat? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Rhino at agad niyang pinigilan si Vasily, sinabi niyang huwag na itong magpaligoy-ligoy at dumiretso na sa punto, para sa kanya, mga profesional silang lahat sa mesa na yun, kaya nararapat lamang na malinaw ang lahat ng sinasabi. Pagkarinig nito, bahagyang napakagat ng labi si Vasily. Ngunit bigla siyang sumigaw at itinuro si Kang Chen, para sa kanya, ang taong dapat magpaliwanag ay si Kang Chen mismo, hindi ang mga naroon na tila nananatiling tahimik. Samantala, dahan-daang humitit ng tabako si Rhino, tila hindi nagmamadali. Maya-maya ay sumulyap si Vasily sa mga gwardya sa paligid bago muling magtanong, nais niyang malaman kung bakit bumili ng Setinium at Denadis ang intelligence agency ng kanilang panig. Punong-puno ng hinala ang kanyang mga mata, tinanong din niya kung may kaugnayan ba ang dalawang lindol na kamakailan lamang naganap sa malalim na bahagi ng dagat, at kung yun ba ang dahilan kung bakit naglunsad ng nuclear missile ang Estados Unidos. Matapos sabihin yon, makikitang dahan-dahan nagbuga ng usok ang ambasador at tumingin ng seryoso kay Vasily habang nakikinig. Sa huli ay itinuro ni Vasily ang binata at mariing sinabi na dapat nitong ipaliwanag kung bakit ang isang batang tulad niya ay may hawak ng isa sa mga nawawalang breakthrough energy source. Nagulat si Kang Chen nang marinig yun, hindi rin agad sumagot si Rhino. Ngunit si Vasily ay nagpatuloy sa pagbabanta, sinabi niyang kung magpapatuloy silang magkunwaring walang alam, mapipilitan ang kanyang bansa at maging ang China na maghanda rin ng kanilang mga nuclear missile. Sandaling natahimik ang lahat. Hindi sumagot si Rhino at tila nag-iisip lamang. Sa kabilang banda, muling nagsalita si Vasily at nang mapansin niyang walang sumasagot, agad siyang pumikit sandali at nag-snap ng daliri upang tawagin si Rhino. At walang pag-aalinlangang ipinagpatuloy ang usapan. Ipinaliwanag niya na naroon siya upang magbigay ng huling babala, kung ang mga impormasyong kasalukuyang kumakalat sa iba't ibang bansa ay hindi may pagdugtong ng tama, may posibilidad na sumiklab ang isang digmaang nuclear. Habang nagsasalita, muli siyang humitit ng sigarilyo. Kasabay nito, muling nagpaalala si Vasily na parehong nagbababala ang kanyang bansa at ang China. Samantala, tahimik lamang na nakaupo si Kang Chen, patuloy siyang nagtataka kung bakit paulit-ulit nilang binabanggit ang tungkol sa nuclear war, at kung ano ba talaga ang tinatawag nilang blackhead. Napansin ni Vasily ang pagkalito sa mukha ni Kang Chen. Lumapit siya rito at tiningnan ito ng may bahagyang panunuya, para sa kanya, halatang hindi pa naiintindihan ni Kang Chen ang buong sitwasyon. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang business card mula sa bulsa ng kanyang vest at inilapag yun sa mesa. Sinabi niyang kung nahihirapan si Kang Chen na pag-usapan ang bagay na yun kasama si Rhino, maaari siyang tumawag sa numerong nasa card, at kung si Kang Chen ang tatawag, handa siyang sumagot anumang oras, 24 na oras sa isang araw. Sandaling nag-alinlangan si Kang Chen habang nakatingin sa card na may nakasulat na numero. Sa huli ay kinuha niya ito at tinanggap, ngunit sinabi rin ni Vasily na sa panahon ngayon, hindi na basta-basta nakukuha ang impormasyon sa simpleng pagtatanong lamang. Gayunpaman, nagbigay siya ng babala, kapag nagbigay ng maling sagot ang France, maaaring sumiklab ang digmaan. Sa isip ng lahat ay tila sumabog ang imahe ng isang nuclear explosion. Dahil kapag nagsimula ang isang digmaang nuclear, walang tunay na panalo, lahat ay talunan. Muli niyang binanggit ang tungkol sa energy source mula sa pulang bato. Hindi niya tiyak kung totoo bang nasa kamay ni Kang Chen ang blackhead energy source, ngunit para sa kanya, dumating na ang panahon upang magtulungan ang buong international community. Bahagya niyang pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing ang sitwasyon ay kahalintulad din ng mga isyong kinasasangkutan ng China. Pagkarinig nito, dahan-daang pinatay ni Rhino ang kanyang sigarilyo. Tumingin siya kay Vasily at ngumiti bago sabihin na parang nagsasalita ito na parabang tunay itong nagtitiwala sa China. Bigla namang tumayo si Vasily at sinabing nasa kanila na kung ano ang gusto nilang isipin. Ipinahayag niyang nasabi na niya ang lahat ng dapat sabihin at oras na para umalis siya.
Pagkatapos noon ay naglakad siya papunta sa pintuan. Ngunit bago tuluyang lumabas, lumingon pa siya at sinabi na masarap ang pagkain, nagpasalamat pa siya sa maayos na pagtanggap sa kanya. Agad namang binuksan ng isang gwardya ang pinto para sa kanyang pag-alis. Tahimik na pinanood ni Kang Chen ang eksenang yon. Sa isip niya, napakagulo ng sitwasyon, lumipad pa si Vasily ng napakalayo papuntang Korea, para lamang makita ang ilang bangkay at magsabi ng ilang salita. Maya-maya ay lumingon si Rhino kay Kang Chen at napansin ang pagkalito sa kanyang mukha. Tinanong niya kung nalilito ba ito, pagkatapos ay iminungkahi niyang maupo muna sila at uminom ng ilang tasa ng tsaa. Sumang-ayon si Kang Chen at sinabi niyang magandang ideya yon. Habang umaangat ang usok mula sa mainit na tasa ng tsaa, nagsimulang magsalita si Rhino. Ayon sa kanya, may narinig siyang impormasyon na ginagamit umano ng panig ni Kang Chen ang Blackhead Energy upang lumikha ng mga lindol. Nagulat si Kang Chen nang marinig yun at agad na nagtanong kung posible ba talagang mangyari yun. Ipinaliwanag ni Rhino na kahit ang pinuno ng General Intelligence Department ay hindi rin lubos na sigurado. Ngunit dahil sa pagmamasid niya sa mga kilos ni Vasily, tila nakahanap siya ng sagot. Ang epic enter na naitala sa kanilang bansa ay tinatawag na seismic impact, at ang sanhi nito ay ang Blackhead Energy. Ayon sa kanya, may 9 na espesyal na energy source ang Blackhead. Sa lahat ng yun, 2 ang kasalukuyang nawawala, at pareho umanong nasa panig ni Kang Chen. Batay sa impormasyong nakuha niya mula kay Charlan, pinaghihinalaan niyang isa sa mga energy source na yun ay nasa mismong katawan ni Kang Chen. Biglang naging seryoso ang mukha ni Kang Chen, sa isip niya, kung totoo yun, maaaring yun ang dahilan kung bakit siya muling isinilang. Wala namang tiyak na sagot si Rhino, ngunit ayon sa pagsusuri ng mga organisasyon at sa mga satellite na ipinadala ng Amerika upang obserbahan si Kang Chen, halos 70% ng kanyang katawan ang may hawak ng enerhiyang yun. Napaisip si Kang Chen, kung totoo yun, ang natitirang energy source ay malamang na nasa kamay ni So Kyung-ho. Napansin ni Kang Chen ang kalkuladong tingin ni Rhino, sa loob-loob niya, marahil ay nahulaan na rin ito ng tusong diplomat na yun. Pagkatapos ay sinabi ni Rhino na may impormasyon din silang natanggap na nagsasagawa ng eksperimento ang panig ni Kang Chen upang lumikha ng mga lindol sa Atlantic at Pacific Ocean. Ngunit habang tumatagal, mas tatutok ang mga intelligence agency sa buong mundo kay Kang Chen. Nagtaka si Kang Chen sa sinabi nito, kung eksperimento yun, ibig bang sabihin ay naging matagumpay ang lindol. Sandaling natahimik si Rhino bago sumagot, sa wakas ay sinabi niyang kung totoo ngang naging matagumpay ang eksperimento, hindi na muling papansinin ng panig ni Kang Chen ang iba pang nawawalang energy source. At para sa kanya, ganoon din ang magiging reaksyon ng Amerika. Habang nagsasalita, makikita ang refleksyon ng kanyang mukha sa tasa at nagpatuloy, na para bang may iba pang kakaibang tinatago impormasyon. Ang paghahanap at pag-unawa na makakumpleto sa puzzle na nais maintindihan ni Vasi. Para kay Kang Chen, malinaw na iisa lamang ang paraan upang masagot ang lahat ng tanong, kailangan nilang matuklasan ang buong katotohanan. Pagkatapos ay ikinwento ni Kang Chen na pinayuhan din siyang kumuha ng French citizenship kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Ngumiti si Rhino at sinabing hindi lamang yun simpleng payo, isa rin itong napakalaking usapin. Lumipas ang ilang oras, sa gitna ng lungsod na kumikislap sa dami ng ilaw, naglalakad si Kang Chen habang malalim na nag-iisip. Biglang tumunog ang kanyang telepono, agad niya itong sinagot at binati ang tumawag, si Department Head Kim. Sinabi pa niyang balak din sana niyang tawagan ito. Ipinaliwanag niya ang kasalukuyang sitwasyon, ayon sa kanya, nakaalis na si Vasily sakay ng eroplano at kagagaling lang din niya sa pakikipaghiwalay kay Rhino. Sa kabilang linya ay agad namang sumagot si Kim, sinabi nitong nasa military hospital siya at bumibisita sa mga miyembro ng kanilang team. Tumango si Kang Chen at sinabing mabuti ang ginagawa nito, na pagkasunduan nilang pag-usapan na lamang ng mas detalyado ang lahat sa ibang oras. Maikli lamang ang sagot ni Kim bago nito ibinaba ang tawag, tahimik na ibinaba ni Kang Chen ang kanyang telepono, at sa sandaling yun, nagsimulang mag-isip muli ang kanyang isip tungkol sa lahat ng misteryong nakapaligid sa Blackhead Energy.